Okay, ito na mga kamugil, yung trabaho natin dito. 2 araw, no? Niyari natin itong pag-pre-framing. O ganun kabilis mga kamugil kapag tubular yung ating gagawin. Pero depende pa rin yan sa trabaho mga kamugil. Kung malakas talaga gumalaw o may hinahabol, o ganyan ang mangyayari, no? Ito na, yung pinakakulang na lang dito sa pag-pre-framing. Ito na lang, dudugtungan yan papunta dito. Bukas pag-umpisa na tayo sa kisame, no, sa ating PVC panel, paglagay ng PVC panel. So maglalagay muna kami ng hanger. Napapansin nyo wala pa tayong mga hanger. I-align pa yung pinaka plain ceiling natin sa taas pati ito. Napapansin nyo wala pang mga hanger. Ang hanger na tinatawag mga kamugil para sa mga buguhan, yun po yung nagpapatibay ng ating ceiling na hindi duduyan. At pangalawa, ang papel ng hanger is siya yung nag-a-align sa pantay ng ating ceiling, na kung saan titingnan natin yung ating ceiling flat na flat, no? Walang umaalon-alon. Tulad ng ganyan mga kamoy, no? Yan yung tinatawag nating hanger, ano? Hanger brace. At pangatlong papel niya mga kamugil, yan tinatawag nating pagkuha ng pantay, pag-align, no? Yan yung pangatlong dinadala niya. Kung napapansin nyo may mga tansi, ayun, no? Para makukuha natin yung tuwid nitong tubular na to. Ayan, ito pinaka-drop natin. Kukuha natin yung pantay na yan, yung tuwid niya. Maglalagay tayo ng hanger dyan. Ayan, no? Maglalagay tayo. So pampatibay na rin siya para hindi duduyan. So yun po yung purpose niya. So ang forma natin ceiling dito, kakaroon tayo ng plain ceiling sa taas, tapos meron tayong cube light na request ng ating kliyente. Yan, nasa 9 square meter tong cube light na to. Pagdating dito, plain na naman tayo. Yung pantay na ceiling dito, pantay lang sa flooring ng ating cube dito. Ang nag-design dito mga kamugil, ako lang, no? Wala namang idea sila kliyente kung paano i-design. Basta ang tanging request lang nila sa akin is gagawa ng cube light, which is yan na, ginagawa na natin. Kapag dating dito, tinitingnan ko lang yung mga forma ng wall. Yan, o. Yung mga forma ng wall na yan, kung ano yung magandang i-design ko pagdating dito. Yan, so bukas punta tayo ng Tagum City, no? Para magdala na naman tayo ng PVC ceiling doon. At papaluop naman natin yung tiles. So ito yung isang payo ko talaga sa mga baguhan na magpapagawa ng bahay. Pag bibili tayo ng materials, especially PVC panel, tiles, titingnan natin. Titingnan natin saan sa bilihan natin, City Hardware man o ano yung mga PVC ceiling supply, nagsusupply ng mga PVC, nagsusupply ng mga tiles. Kung ano yung magustuhan nyo na kulay, tatanungin nyo muna kung marami ba yung stocks, no? Pagka marami, bilhin nyo na kaagad lahat. Pagka yung gusto nyo yung tiles, kulang yung stocks, punta muna kayo sa customer service, magtanong muna kayo sa ibang brands. Halimbawa City Hardware kayo, pwede kayong lumapit doon sa customer service, magpapatanong kayo sa ibang brands sa City Hardware kung mayroon bang stocks na ganito na tiles. I-order nyo na kaagad. So ganun yung ginagawa ko mga kamugil. Ino-order ko siya kaagad, tapos matagal lang, no, na i-deliver, kasi hindi pwedeng, sabi ng City Hardware, hindi naman pwede na yung order mo lang yung dadalhin. Marami din kasabayan sa pag-deliver, kaya hinihintay, no? Yun yung nangyayari ngayon, na medyo na-delay yung pagta-tiles ko sa Tagum City. Although mahigit 100 na lang yung kulang, 100 to. So yun po yung reason mga kamukil o dapat gawin, no, pag bibili tayo ng materials, especially itong PVC panel. So pag bibili tayo ng PVC panel, kailangan, kung hindi magkasya yung pera nyo, tatanungin nyo muna kung marami ba talaga yung stock sa ganitong klaseng kulay. Pagka kunti na lang, tapos hindi kaya sa budget mo, sa pera mo, hanap ka ng ibang design na maraming stock, no, yung bilihan, para hindi ka na mamumroblema. Kasi kapag kaganyan, tulad ngayon mga kamukil, although sa umpisa pa lang yung tiles na yon sa Tagum City project ko,
Pinuntahan na namin ni kliyente yung City Hardware ng Tagum. Walang stocks doon, no? Ang merong stocks doon, pangwulan sa CR. Na konti lang din, kulang. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, dahil yun talaga yung gusto ni kliyente ko, pumunta ako dito sa Davao. No? Nilibot ko lahat ng City Hardware dito sa Davao. Ang nakuha ko lang mga kamukil, mahigit 100 lang na tiles, 100 na piraso. Yun lang talaga yung stock sa pang-flooring, no? Pinakami na bahay. So, ang ginawa ko nung in-order ko yun, punta ko sa customer service. Nagpapatanong ako sa ibang mga brands. Ngayon, meron daw doon sa ibang mga brands, no? Pwede naman daw silang mag-request na magpa-deliver, pero hindi ganun kadali. No choice ako dahil yun yung gusto talaga ng kliyente natin. Yun yung gagawin natin mga kamukila. Para ito yung isang tips lang sa inyo. Para naman maiwasan nyo yung senaryo na nangyayari sa akin ngayon. Na delay, napatagal yung trabaho dahil sa materialis na wala, kulang, hinihintay pa. So ito na yung update natin mga kamukil. Bukas makakakita na tayo ng PVC nito na kung saan at lalabas na yung forma talaga nitong ceiling na ginawa namin dito. Sa ngayon kasi hindi pa natin ma-visualize masyado, makikita yung pinaka-forma niya kasi puro framing pa lang, tubular. Pero kapag metal paring itong mga kamukil, puting-puti kasi yung metal paring, pag video pa lang natin, makikita nyo na yung forma ng koba yan. Bukas ko na lang ipapabot sa inyo mga kamukil kung ano-ano yung mga purpose na nandyan nakalagay, no? Ano yung mga pangalan niya, ano yung dinadala niya, ano yung papel niya sa part na yan, bakit nandyan siya. Para sa ganon, may idea din kayo at ituturo ko sa inyo kung paano gawin itong cube ceiling. Sa madaling paraan lang talaga. Okay, thank you. Lagi kong ulitin mga kamukila. Ang video ko hindi po para sa mga marurunong. Para lang po ito sa mga gustong matuto at nagsisimula pa lang sa construction. Thank you mga kamukil. Maraming salamat.